Hey devs, day 5 na tayo sa ating 69 days of AO. And for today, ano pa nga ba yung kulang doon sa ginawa nating Damify application? So, di ba meron na tayong backend or smart contract na ginawa natin ng day 2. Tapos meron na rin tayong frontend and na-connect na rin natin yon sa backend or sa smart contract natin ng day 4. So, actually ngayon, ang kulang na lang natin is para magamit ng ibang users yung web app natin. Kasi hindi naman pwedeng nasa local host lang yan. Hindi pwedeng ikaw lang yung gamit, di ba? Kaya ngayong day 5, ang gagawin natin, ide-deploy natin yung web app natin. Pero paano natin yung gagawin? Okay, ganito. Sa Arweave kasi, even full websites, pwede mo yung i-deploy or i-upload. At kapag uploaded yung website mo sa Arweave, it will always be available almost forever. Around 200 years. And ang maganda pa rito, wala ka nang babayaran monthly for maintenance or subscription para i-host yung website mo. Ang babayaran mo lang yung single upfront fee na pagka-deploy or pagka-upload ng website mo. And hindi naman siya ganun kamahal. At magugulat kayo kung magkano. Kasi kahit estudyante ka, afford mo. At kung bago ka sa series na to or sa channel natin, hi, I'm Theo. I'm a 10x developer, a multi-awarded hackathon winner, and a Web3 developer. And here in this series, 69 Days of AO, pag-aaralan natin kung ano nga bang pwede natin gawin or i-build sa Arweave and AO. Nagagamit tayo ng blockchain and AI. So tara, deploy na natin yung web app natin. So basically, ang pinaka-i-upload natin sa Arweave is yung build files netong web app natin. And paano natin gagawin yon? Punta lang tayo sa Next.js config if you're using Next.js. If you're using React or other frameworks aside from Next, kailangan lang ma-export mo yung mga build files and yung index.html. So for Next.js, ganito yung kailangan mong gawin. Output, export, tapos yung asset prefix natin na tooldoc, tapos yung base path natin na empty string. Then pag meron ka na yan sa next config mo, kailangan mo lang i-build. Yan, build natin. Then pag nag-build na yan, tignan mo yung directory mo, may lalabas dyan na out folder. Dito mo makikita yung index.html para ma-render yung web application natin. Pag sinek mo yung index.html, makikita mo na yung mga CSS niya and other files ay naka-static file at nakaturo dun sa underscore next. Ito yun. Kaya importanteng gawin mo to, yung asset prefix. Pag binuksan mo tong index.html, makikita mo pa rin yung styling. Okay? Since meron na tayong out folder or meron na tayong i-upload sa blockchain, i-ready na natin yung pagka-upload natin. Saan natin yung gagawin? So, gagawin natin yon dito sa app called rdrive.io. Basically, rdrive.io is parang G Drive or Google Drive na nasa Arweave blockchain. So actually, you can do this two ways. Pwedeng drag and drop. So para mag-upload ka lang ng folder, i-upload mo yung out folder mo. Or we can do this via the CLI. Pero syempre, dahil programmers tayo, magsi-CLI tayo. Or maybe gawin nating mix para hindi rin ganun kahirap para sa inyo. So before mo pala magamit si rdrive, make sure na na-export mo na yung wallet mo. So punta ka lang sa rconnect wallet mo, click mo yung settings, itong tatlong dots, pa sa settings, then sa wallets mo, and then puntahan mo yung account mo, then export key file. Pagka-export mo nyan, lagay mo lang yung password, and export mo doon, siguro sa katabi na lang nung codebase mo. So kung makikita mo dito sa akin, ito yung codebase ko. Nakalagay dito yung wallet key file ko. Okay? So, dyan mo na lang ilagay sa katabi. Or actually, pwede mo namang ilagay sa loob. Make sure lang na nilagay mo siya sa gitignore para kapag in-upload or pinush mo yung code mo sa GitHub is hindi mo sasama yung wallet key file mo. Make sure that this key file is secure and hindi mo siya isi-share kahit kanino. Kasi itong key file na to, kapag meron niyang lamang AR or any other cryptocurrency, pwede kang ma-hack. Pwede na lang nakawin yung AR mo. And another thing, make sure na sa pag-upload mo is meron kang AR token. Kasi yun yung pambayad natin to do the upload or deployment of our website. Kung wala ka pang AR, punta ka lang sa Arweave Philippines Discord, link in my bio. Chat ka lang doon na kailangan mo ng konting AR to deploy your website. And sabihin mo na rin na galing ka sa TikTok, sa Facebook, or kung saan mo pa napanood tong video na to. Because of course, we have to be very careful din sa pamimigay ng AR kasi meron siyang value. Kung makikita nyo dito, 0.09 AR is actually $1.57. And huwag kayong mag-alala, sobrang konting AR lang yung kailangan nyo para ma-deploy itong Damify web app natin. Actually, piso lang ang kailangan mo. Piso worth of AR. So tara, simulan na natin. So click mo lang tong get started. Pagdating mo sa rdrive.io, click mo yung let's go. So ako kasi naka-login na ako. Pero para mapakita sa'yo, sign up ka lang. You can either create a new wallet or connect with rconnect. So connect tayo with rconnect. Allow natin. And lagay lang tayo ng password. Pagkapasok mo dyan, gawa ka lang ng bagong public drive. Make sure na naka-public siya para ma-access siya ng anyone. So gawa ka lang ng new drive, public drive. Pangalanan mo na lang ding 69 days of AO. And then pagkagawa mo yan, gawa ka naman ng folder inside the 69 days of AO na drive called Damify.
And then sa Damify, dito natin lagay lahat ng files natin, the images, the code base, documentation, lahat about the Damify web project. Tapos kailangan ulit natin gumawa ng isa pang folder sa loob nito. So gawa ulit tayo ng isang folder na dito naman natin ilalagay yung code base natin. Okay? So, create tayo ng folder sa loob ng Damify. Tapos, click natin tong menu. Tapos, more info. Then, kunin natin yung folder ID ng codebase natin. Kasi gagamitin natin yan para dito natin ituro yung deployment ng web app natin through the CLI. Then, balik tayo sa codebase natin. Make sure na nasa codebase ka. So, first, install mo muna yung CLI ng R-Drive, of course. So, npm install global rdrive-CLI. Yung iba, kailangan ng sudo or admin rights terminal para makapag-install globally. So, gawin mo yan. And one install na yan, we can already use R-Drive. Minsan, kailangan mo i-refresh or i-reset yung terminal. And then, we can use the R-Drive CLI or the R-Drive commands. So, para ma-deploy yung web app natin, kailangan na natin i-type yung R-Drive, upload file, yung local path ng ating folder, which is again, nasa 01 Damify ako. So, yung out natin is nasa same directory. So, out. And then, specify natin with -w kung nasan yung wallet natin, which is outside of 01 Damify. Right? So, yung wallet key file natin yon. Specify lang natin. So, we have to go outside and then keyfile.json. And then, ituro natin dun sa parent folder ID na kinapin natin kanina. Ayan. Doon sa codebase folder ID natin. And then, hit enter. Ayan. Pag nakita mo tong mahabang message na to, ibig sabihin yan kasi yung isa-isang upload na mga files and folder inside your out folder. So, medyo marami yan. So, minsan kasi, it takes some time, 5, 10, 15 minutes para ma-upload yung file natin or para mag-reflect doon sa folder na ginawa natin dito sa codebase folder. So, need mo lang siya i-sync. Ngayon, meron na akong natapos na ganito. So, pupuntahan na lang natin yon. So, ito. Nadoble kasi kanina yung out folder ko. So, ayan, kung makikita nyo, nasa loob na yung _next, for4.html, and so on. Ang next natin kailangan gawin, kunin mo yung folder ID ng out folder mo na na-upload. Okay? Kunin mo naman yung folder ID nun. In your case, di ba sa codebase, ma-upload yung out folder. Yung out folder yung kunin mo. Okay? So, nakuha na natin yan. And next is, we have to create what we call manifest. Basically, manifest is like a mapping JSON or JSON na gumagawa ng mapping para kapag in-access natin yung website using a particular domain name, siya yung magmamap na okay, itong file na to yung dapat i-access sa ganitong page and so on. So basically, siya yung nagmamap. And hindi naman natin siya i-code kasi meron ng command si R-Drive CLI for that. So, to create our manifest file, we just have to do R-Drive create manifest, and then the folder ID nung out folder natin, and then we have to specify sinong magbabayad na wallet. And again, this is just cheap kasi kung yung web app natin inabot lang ng piso para ma-deploy, what more yung single JSON file, di ba? Or baka nga libre lang to. Kasi everything under 100 KB, libre yung upload sa R-Wave. So, magandang mga simpleng files, it's actually free. And ayan, nagawa na yung manifest natin. And actually, each file will have an ID na pwede nating ma-access later on. So, makikita niyo dito, this will be our links. So, each file natin merong kanya-kanyang link, no? Pero dito tayo interested sa pinakauna. Try natin yung buksan. At yun, makikita mo, deployed na and ma-access mo na online yung web app na ginawa mo. And kung makikita mo, gumagana siya. Try natin dito. What is happening here? Ayan, gumagana yung web app natin at kahit sino pwede nang i-damify yung normal text nila. Just give them this link na medyo mahaba at pwede na nilang itry yung web app na ginawa mo. This is actually deployed almost forever for approximately 200 years. And kung may gagawin kang changes dun sa web app mo, kailangan mo lang ulit gawin yung process. And the good thing is, madidetect ni R-Drive CLI kung ano lang yung mga changes na ginawa mo. Or kung ano yung mga changes dun sa out folder mo. So, sobrang cool nun. So, in just 5 days, nakagawa tayo ng web app with backend na smart contract na in-integrate natin with frontend and dineploy natin sa PermaWeb or the permanent web na nasa Arweave blockchain, which means this web app and even our smart contract will live forever for approximately 200 years. No monthly subscription cost, just one single upfront fee. So, yun lang. Sana may natutunan ka.
I'll see you tomorrow for day 6. Bye!